Hello! Hello po, good evening. Good evening. Magandang evening. Sino to? Good evening. Maya po. Maya. Okay. Apo. How do you spell your Maya? Yeah, as in Maya, M-A-Y-A? Apo. Okay. Pag Maya ang nickname mo, ano kaya ang pangalan mo? Secret po. Hindi kasi yung pamangkin ko Maya eh. Pero Maria siya, no? Pero hindi ka naman Maria. Opo. Ay, hindi po. Okay. So talagang pinag-isipan. Malayo. Palakpakan natin mga kaibigan. Pinag-isipan. Kinakabahan po. Ilang taon na si Maya? 28 po. 28. Asan ka ngayon, ma'am? Nasa QC po. Nasa bahay lang po namin. Okay. Nasa QC ka. Hinuhulaan nila yung pangalan mo. Ano bang hinuhulaan nyo? Alam ko pangalan niya. Ang pangalan niya ay Pay. Huwag po. Diyos ko po! Sa lahat ng kakornihan present dito, nakakapikon, alam mo mag-unsubscribe kayo sa akin. Nakakaurat ng show na to. Nakanantokalay, bumanat pa talaga ako. Nakakahiya. Anyways, Maya, ikaw ay anong ginagawa sa buhay, ma'am? Ano po ako ngayon? Student and the same time housewife po. Okay. So, Apo. may anak ka na? Apo. 9 years old. 9 years old. So, you went back to school kailan lang? Nung ano lang po, 2023. 2020. Graduating na po ako ngayon. Buti tinuloy mo. Opo. That's good. Anong kinukuha mong course, ma'am? Ano na lang po, business ad. Yes. Business Administration. Talaga. Ano pong kahulugan ng W sa SWOT? Weaknesses. Ha? Weaknesses. Ang galing, di ba? Oo. Hello po sa mga ano yan? Strength, weaknesses, opportunities, and Threats. ay, threats ba yun? Nakala ko tax. Sa Pilipinas, tax yan eh. Taxi pa lang. Parang no? Parang isa yun sa mga threats no? Opo. Anyways, Maya, Opo. may isa ka ng anak, no? Opo. Okay. Ano nga paglilingkod ko po sa'yo? Gusto ko lang po magkwento, Papa Jackson. Simulan ko yung yung first years ng relationship namin ng asawa ko ngayon. Bale yung asawa ko po, sa una po, okay po kami. Bale siya din po nagpapaaral sa akin ngayon. Dapat naman, asawa mo na siya eh. I mean po siya po nag-initiate na bumalik talaga ako. Okay. Kasi wala na po talaga akong balak. Ang galing. That's good, that's good. Opo. So, sabi niya, mag-aral ka kaya, ganon? Opo. Sabi niya, kung gusto mo bumalik. Okay. Tapos ayun po. Simula po nung pagsasama namin, siya na po lahat nagpo-provide. Mabait naman po siya, walang bisyo. Ang bisyo niya lang is computers, gano'n. ML, gano'n po. Tapos wala din siyang barkada. So itong mula po nung kinasal kami, after ng kasal, parang doon na po naging shaky. Lagi na lang po kami nag-aaway. Ano ba nag-aaway niyo? Kakasabi mo lang, mabait siya. Dami po akong, hindi ko alam kung cheating po. Yung nahuhuli pong yung panglalandi. Okay. Ganun. Tell me about it. What exactly did you see? Isang beses lang po. Yung friend niya. As in, friend niya mula nung pagkabata. Pag napapansin ko, lagi niyang hinahanap. Tapos pag
pag may notes, lagi siyang nagre-reply. Yung parang siya yung nag-i-initiate ng conversation. Ganun po. What did you read that kasi ganito yan. One of two things is true. He's really Opo. cheating on you and you saw something, or they're just really close and you're uncomfortable. Either way, hindi ka mali. Alam ko po walang cheating. Nairita ka I lang na mean, close walang, sila. uncomfortable lang po kasi alam ko pong may gusto siya doon. Paano mo nasabi may gusto siya ron? Inamin niya naman po. Okay. Dati pa daw. Dapat Tapos, din niya. Kung kung sakali kung sakaling hindi niya inamin at nakikita mo close lang sila, may issue ka ba? Siguro po kasi seloso po ako. Kasi super close. So, lumala pa, no? Hindi nakatulong sa kanya naging honest siya nung minsang lasing siya, no? Ay, hindi po siya umiinom. Ay, sige, sorry. Ganun. Paano niya inamin sa'yo at bakit niya inamin? Kailangan niya aminin yon. Kasi po, inaano ko siya. Tinatanong ko, bakit lagi mo siyang chinachat, lagi mo siyang hinahanap, tapos alos lagi niyang kasabay papuntang work, parang ganun po. Kasi kalugar lang din po namin. Yun. Tapos doon siya, umamin na po siya. Na dati may gusto siya, pero ngayon wala na daw, friend na lang. So hindi po ako naniniwala. Well, that's coming from you. Mahirap kalaban ang sarili mo. Diba? Either way, understandable. By the way, you are not wrong, ha? I'm just telling you, diba? Kasi syempre, pag nag-selos ka na, most of your thoughts, irrational ka na eh. Tama? Oo. Ma-overthink mo na yan, diba? Tama, mali? Opo. Actually, siya po lagi ang pinag-aawayan namin mga 2 years. Close kayo ng babae? Ay, hindi po. Alam ng babae na bad trip ka sa kanya? Ay, hindi din po. Okay. Ba't hindi alam ng babae? Hindi po kami, hindi po talaga kami nag-uusap. Alam niya lang nag-exist ako, asawa. You've never had any encounter, personal encounter with that girl? Mayroon po nung kasal namin. So in-invite? Parang kailangan po kasi invite kasi sa simbahan sila. Okay. Apo. Ba't mo ako tinawagan? Ayun, actually lang po yun, parang doon lang po nagsimula. Pero ulit-ulit po namin siya pinag-aawayan to the point na nahuhuli kong pinapautang niya ng malaking pera, hindi niya sinasabi sa akin. So, parang ang mga magkano? Parang siguro mga 30. Ganun po. May so, parang lagi, sorry. Go ahead, ma'am. Parang lalo pong nadadagdagan yung selos, yung ganun po. Anong paliwanag niya sa'yo nung sinabi mo sa kanya yan? Na alam mo? Kausap? Na? Yung po kasi siya kausap, ang lagi siyang defense. Parang may defense siya lagi. Like, kung tinanong ko siya bakit niya pinautang kahit alam niyang uncomfortable ako din. Ang sagot niya lang, kailangan niya eh. Ako lang mauutangan niya. Kaya nun po. May question ako sa iyo. I want you to be honest with me. Okay, I want you to take your time. I want you to take a deep breath. All right? Before you answer me. And I want you to be truthful. Okay? Tatanggalin mo muna yung animosity sa puso mo. Okay? Okay? Choppy po. Ano po? Tatanggalin mo muna yung ngit-ngit sa puso mo. Okay? Sige po. Okay. Okay, question. Do you think you can ever be friends with this girl? Kumbaga given the right circumstances. Hindi po. Bakit?
Siguro po na, Kasi walang ginawa sa yung girl eh. yes po, wala po ako. Mag-umpisa tayo doon ha. Walang ginawa sa Opo. yung girl. So may inis ka sa kanya, that's just being based from a second-hand information. Actually po, sinasabi ko po talaga sa asawa ko na walang kasalanan yung babae. Siya yung may parang ano sa akin. So kung walang kasalanan Kumbaga, yung girl, can you not be acquainted with the girl? hindi po talaga. Kasi ano sila eh, childhood friends. Tapos ako po hindi po talaga akong nakikipag... I mean, sa lahat ng kaibigan niya po, wala po akong... Is that your choice? Yes. Bakit? Hindi niya din po ako dinadala eh. Baka kasi silosa ka. Opo. There you go. Okay. Ang Papa Jackson, wala pa po yun ah. Ay, meron pa po. Okay, sige. Sige lang, kwento ka lang po. Ito lang po, recently, yung asawa ko po, siguro, dati, problema ko na mahilig po siya yung sa telegrams. Alam niyo na po yun. Hindi ko alam. Ano yun sa Telegram? Bakit? Teka nga muna. Pwede bang huwag niyo sinasabi sa akin yung alam niyo na po yun? Bakit niyo alam na alam ko? Bakit niyo ina-assume na alam ko? Ang sabi po kasi, normal daw po yun sa lalaki. Hindi ito to. Hindi po. No. Okay po. Okay. Game. Ayun po, mahilig po siya doon. Noong una po, nagsiselos din ako, pero parang tinatanggap ko na lang. Anong meron doon? Anong meron sa TG? Anong ginagawa niyo doon? Nag-avail po siya ng videos, exclusive. Mga Nyorns. Yes po. Tapos ayun na nga po, Papa Jackson, yung sa girl. Ito lang po recently, nakita ko po sa hidden album niya. Na may mga nakasave na picture ng girl na galing lang naman sa Facebook ng girl. Ng mga naka-swimsuit. Yung girl na pinagkasalosan mo? Opo. May picture sa cellphone niya na naka-swimsuit? Opo. Ginrab niya lang po sa Facebook ng girl. Sexy si girl? Petit po. Hindi ko alam mo, nung una, yung nanay ko, hindi niya alam basa niyan. Alam mo kung paano binasa ng nanay ko? Hulaan mo. Paano po? Ayoko po sabihin. Ano ba tong gabing to? Ba't ganito tayo? Sige. Mapatrip na naman nanay ko sa akin. Petite daw, petite. Nanay ko petite eh. Akala ko po kung ano. Si Potrax petite eh. Ang hirap. Okay. Sige, tuloy. Tapos yun, doon na po yung parang turning point po ng away namin. How many photos did he save? 5. Oh, I'm sorry, there's no defense to that. Opo. There's no defense. What did he tell you? Okay, kinonfront ko po siya. Itong mga last week lang po siguro. Same answer po. Ano lang, dahil lang po sa kaganunan po ng bilang lalaki. So may mali siya sa girl. So it's not true what he said na noon pa yun na gusto niya. So hanggang ngayon may mali siya. Ayun po yung because point ko sa kanya. To his mind, sex object pa rin niya yung girl. Yes po. Okay. Ilang beses ko po siyang kinonfront na yan. Tapos to the point po na nagbalak na po akong bumalik sa magulang ko. Last week daw nag-empake na po ako. Tapos
sakto po kasi, ito po kasi yung pinakagrabing away, ganun po. Kasi syempre po ang naipon na. Nasakto po nandito po yung mother niya. Okay. Tapos ako po, kasi po yung mother niya, close po kami. Tapos ang parang lagi niyang sinasabi sa akin na yung anak niya, na palaki niya daw po ng tama, ganun. Which is po, sabi ko nga, mabuting anak naman po talaga siya, walang no question doon. Alam ba nung nanay yung yung mga nahuli mo? Ayun nga po, Papa Jackson, ang nagkwento ko. Ano po, bilang nanay po, nag-try po akong magsabi sa mama niya. Sabi ko, bago ako umalis, sabihin ko muna yung nalaman ko kasi baka ang masama ako pa ba yung mabaliktad pag umalis na lang ako bigla. Bilang respect po. Sabi ko, kinausap ko po siya ng gabi. Sabi ko, ma, may problema kami. Tapos gano'n, kinuwento ko po sa kanya. Nag-expect po ako, Papa Jackson, na syempre, pagsabihan niya man lang po ba. Gano'n. Nung gabi pong nag-usap kami, hindi ko po nakuha yung gusto kong marinig sa mama niya. Tapos kinaumagahan doon, nag-decide na akong aalis ako. Ganon. Nagpapasundo na ako. Okay. Tapos, ang problema ko po kasi yung anak ko kasi naka-enroll na po siya. Saan ka dapat pupunta? Sa magulang ko po. Uwi ka sa inyo? Opo. Okay. Uwi na po ako. Tapos, ayaw po magpaiwan ng bata. Kaya ang sabi ko, ita-transfer ko. Tapos, nagalit po yung mama niya. Ito po yung na po tapos na po kami mag-usap ng mama niya ng maayos. Nagalit sa'yo? Opo. Okay. Ba anong pinaka kinagagalit ng nanay? Kasi wala ka namang kasalanan. Bakit nagagalit sa'yo nanay? Sisirain ko daw po yung future ng bata. So, all of a sudden, it's now your fault? Yes po. Nung pagkatapos po namin mag-usap nung gabi na, yung maayos po, yung kalma, nung gabing po yun, parang di ko na po siya na-respeto bilang biyanan. Anong ginawa mo? Sinagot ko na po siya kasi pinupoint niya po talaga na ako ang may kasalanan. Paano mo daw naging kasalanan? Kasi po, ang sabi niya nga, kasi nag-usap pala sila ng anak niya. Tinanong niya daw lahat ng info. Ang sabi daw, ang pag-take naman ng mama niya, matagal na daw po yung kaibigan. Bakit ko daw po pinagsiseloso? Hindi. Halimbawa, alam ba nung nanay the photos that you caught? Yes po, alam niya po lahat. Ang sabi po, kaya po ako parang nawala ng respeto sa kanya kasi ang sabi niya, baka may pagkukulang ka. Sabi pong ganun. Well, hindi yan pa pwede maging dahilan. Pero let me ask you that. Kamusta sex life ninyo? Papa Jackson, never po akong tumanggi. Active po kami. Okay. Yes po. Okay, wag mo nang describe. Okay na yun. Baka mamaya, actually, nagganto nga po kami. Yes po. Wag na, okay na yun. Hanggang doon na lang dahil. So, kumbaga, hindi naman siya deprived sa part na yun. Yes po, Papa Jackson. So, kaya hindi mo makita yung dahilan na may ganong part? Yes po, kasi yung gabing po yun, aminado po ako na nawalan po ako ng respeto sa mother niya. Kasi, Papa Jackson, grabe po yung respect ko doon kasi nga, nung nagsisimula kami, parang 2 years po tinulungan niya kaming magsimula sa buhay. Kaya kahit minsan na-offend na ako sa mga sinasabi niya. Well, tinulungan niya kayo kasi nga yung anak niya hindi prepared. Period. Yun. Obligasyon ng anak niya yun eh. So hindi mo yan utang na loob sa kanya. Utang na loob yun ng asawa mo sa nanay niya. Let's be clear on that. Opo. Nung gaming po yun, parang feeling ko po wala akong kakampi. As in wala po akong kakampi kasi pinagtutulungan po nila akong dalawa. Okay. Yung sinasabi ko sa tatlo po kasi kaming nag-uusap na noon nung nag-ano na talaga yung away.
sabi ko sa mama niya, sabi ko, nag-expect pa naman po ako sa'yo bilang babae na pagsabihan mo man lang anak mo, yun lang naman po ang inintay ko. Pagsabihan mo siya na mali yung ginagawa niya. Baka matuwid mo siya. So all of a sudden, ang gulo ng family niyo? Opo, all of a sudden. Parang biglaan po talaga na nangyari. Kasi yung mother niya po, parang siya po talaga yung head ng family. Kumbaga matriarch talaga yun. So talagang siya yung nasusunod, Papa Jackson. Ayun lang po, sabi ko nga sa asawa ko, hindi ko naman sinasabing awayin mo yung mama mo para sa akin. Actually, hindi nga kailangan makialam ng nanay niya eh. Your husband could just have arrested this, 'di ba? At nagawa niya ng paraan. Hindi kailangan the mother did not even have to intervene kasi ganito yan. What the mother did is not right. Let's agree on that, okay? But am I surprised na kinampihan niya yung sarili niyang anak? Part of me is not surprised. No. Anak niya yun eh. Yes. 'Di ba? Yes, nagigets ko yung part na yan. Nakakapikon lang. Kasi syempre, the fact na kasal na kayo, anak ka na rin niya. Gets mo? Yes. I mean, if we really, kung talagang factor in natin yung dahilan ng pagpapakasal, anak ka na rin niya. 'Di ba? So kamusta na lagay niyo ngayon? Ngayon po, di po, andito pa din po kasi ako. Kasi yung pinaka-problem ko po, nung tinry ko i-transfer yung anak ko, hindi ko na po ma-transfer. Kaya parang no choice po ako mag-stay. So you're telling me you are really decided to let this one go? Yes po, Papa Jackson. At actually, wala na po talaga. Pero kasi yung gabing po yun, nandun pa din po ako, nasasaktan pa din ako sa mga narinig ko na baka kasalanan mo kasi insecure ka kasi wala kang sariling pera. Sabi nino? Hindi ka naman nagtatrabaho. Silang dalawa po. Oh. That's not right. Hindi tama. Yung sinabi sa'yo yun? Okay, now. I want to understand something. Yes po. Ano pangit na ugali mo? Feeling ko po silosa po talaga ako. Okay. Are you using the word silosa or you're more of a nagger? Nagger. Okay. Kasi, meron pinanggagalinga. Not at any point magiging tama yung ginawa ng lalaking ito. Gets mo? Yes po. Okay. Not at any point, I'm going to tell you na tanggapin mo na lang yung trato sa'yo ng magulang, yung nanay. Alright? Yes. But then again, part of me wants to believe na hindi kaya ka nagger din kasi yung mister mo ay may mga gawain ganyan. Actually po nung una kasi hindi naman po ako ganito. Talagang nung nalalaman ko lang yung mga ganun na mahilig po siya. Actually hindi lang po isang babae yung mga nilalandi-landi niya. So all along pala tama yung mga selos mo, no? Yes po. What do you wanna ask me? Ang para sa akin po kasi Papa Jackson, ayoko na talaga. So parang hindi ko alam kung susundin ko po yung payo sa akin ng ate ko na maging matalino ako, magstay ako dito, wag akong papayag na umalis na walang-wala. Kasal po daw ako. Mag-ipon ako. Ganun po. Kasi yun po yung inaano nila sa akin. Well, yung advice ng ate mo makes sense, but I'll give you maybe supplemental sa advice ng ate mo, Your Honor. Your Honor? Okay. Inaantay ko ikwento mo sa akin na nag-usap kayo na mister mo na masinsinan. That is yet to happen. Tama mali? Ako lang po kasi nagsasalita. Okay, so tama ako. So hindi pa kayo nag-usap ng masinsinan. There has not been a time that the two of you sat down, talked about it, without an expectation. Kung maghihiwalay tayo. Kung ayusin natin. To come to the table and be vulnerable without any defenses. Just talk. I'll tell you everything that I want to tell you. I'll be so vulnerable. Diba? I'll tell you exactly how I feel. You do the same for me.
Lahat ng sabihin mo sa akin, hindi ko kukontrahin, papakinggan ko, and you do the same for me. I think hindi pa kayo maabot sa punto na yan. Tama ba ako? Ako lang po lahat ng ganun. Well, Sinasabi ko lahat ng gusto okay. ko. Alam mo, Maya, if that's your mindset, that you will always keep on patronizing yourself, hindi talaga kayo makakapag-usap. That's exactly... Hindi po siya nagsasalita. No, uulitin ko yung sinabi ko. That's exactly what you're trying to avoid. Nagigets ko yung point mo na ikaw yung sobrang willing magsalita. Tama? Ikaw yung sobrang willing na magsabi ng nararamdaman mo. Is that what you're saying to me? Kinakausap ko po siya na magsabi ka naman kung anong... Ulitin ko po yung sinasabi ko. I appreciate that you told me na sa inyong dalawa, ikaw lang yung sobrang willing magsalita ng nararamdaman mo. Tama, mali? Apo. Okay. But hindi ko rin nakakalimutan that you told me na nagger ka. Apo. Okay. So baka mamaya, yung idea mo that you are claiming na I'm telling him everything that I feel comes across to him as nagging. Apo. Baka sa kanya, ang dating sa kanya nung pagkasalita mo, hindi ka nagsasabi ng nararamdaman, nagnanag ka. Those are two different things. Magkaiba yon. That is not a conversation, it's not a dialogue, it's an argument. So hindi ko alam kung paano nyo tatawid ito, but I think it has to happen. And I think it will happen when you say, what do you feel? Ano nararamdaman mo? I wanna know. I will not judge. Hindi kita aawayin. I will not tell you how I feel. Ikaw muna. You've done me wrong, pero tsaka na. Kasi nasabi ko na sa lahat ng gusto kong sabihin. Nabungangaan na kita, ikaw. Ano naman ang gusto mong sabihin sa akin? So tell me. Meron po, nagsabi po siya na, nung tinanong ko po siya. Mm-hmm. Ano sabi niya? Nga ba, sabi niya na stress na daw po siya sa akin. Sa gastusin po kasi siya nga lang daw po lahat. Tapos nakaka-offend yun, no? Opo. Kasi sabi ko siya naman po nag-initiate sa akin na mag-aral, ganun. Oh, well, you don't, nagigets ko na ako offend yun, pero wag ka na lang maging defensive. Baka nagsasabi lang siya ng stress niya. Kanino niya sasabihin yun. Okay, ma'am, listen carefully. This is my advice for you. Okay, ready ka po? Opo. Okay. If your recourse, kung ang gusto mo pong gawin ay maghiwalay kayo, hindi kita pipigilan bilang kaibigan mo. I will not ask you to not leave the house. But before you do that, make sure na nakapag-usap kayo ng masinsinan. Because ayaw nyo naman na, kasi alam mo pag umalis ka ng bahay, ma'am, you'll never know, baka that's the last time na you're leaving that door. Baka talagang hiwalay kayo. Tama? Yes. Ang hindi kayo nakapag-usap. And one day soon, in the future, a couple of years down the line, it will be a regret that you're going to carry on sa puso mo. So if inevitably it will happen na maghihiwalay kayo, mas mabuti na kapag-usap kayo. Nasabi nyo sa bawat isa ang mga nararamdaman ninyo, hindi para mag-away kayo, not for you, the two of you to argue, but to have a dialogue. Kung talagang wala, ma'am, anong gagawin natin? Ayun nga po. Alangan na mapatay mo ang sarili mo sa stress. Hindi naman din healthy yun. Ayun na nga lang po yung iniiyak ko gabi-gabi ngayon. Kasi yung anak ko po, actually alam ko naman hindi niya po i-acknowledge. Lagi niya po sinasabi na, di ba, yung family, 3 tayo. Paano si Dada? Ba't siya may iwan yung gano'n? Kasi yung unang post ko po kasi, umalis po kami dito sa bahay, bumukod kami. Kaso ayaw niya naman po kasi sabi niya. Sabi niya nga sayang yung bahay kung aalisan lang. Well, I think your decision has nothing to do with the house now. It has everything to do with yung pressure sa'yo. Tama? Oh. Yung bahay na lang yan eh. Kumbaga, consideration na lang yan eh. Factors na lang. Pang 1 year pa po kasi ako mag-i-stay dito. Kaya There's a lot of things that will happen in 1 year. Baka nga bukas lang eh. Pati na kayo eh.
I'm not too worried. Papa Jack, Alam mo, Maya, I'm not too worried about you kasi pwede kayong magbati pa niyan. Ang concern ko dito, pag nagbati kayo, baka hindi na naman kayo mag-usap. Baka mamaya, hindi nyo na naman masabi sa bawat isa yung mga bit-bit nyong emosyon. Look, it's only when you have the channel of communication open to one another that he will also be given the chance to apologize to you. Lalaki yan. Maniwala ka sa akin, di mag-sorry yan. Nang hindi niya nakikitang meron siyang pagkakataong mag-sorry nang hindi you know, lalaki yan. Na, it may be unfair na pakinggan to. No? That's also coming from another guy. But even when apologizing, a man will still play safe. Maniwala ka sa akin. Po, yun nga. Feeling ko nga po, kala niya bati na kami kasi kinakausap ko na siya. Nag-make love na kayo? Po kami Opo. Kailan? Kanina. Kailan? Kanina po. Okay. Okay naman. Opo. So, ayun po yung kahit Okay, no, stop. You said, akala niya bati na kami kasi malamang, nahubad na niya yung panty mo. Look, men are simple creatures. Para sa kanya, bati na kayo. Walang puzzle sa kanya yan. Oh. Naniniwala ka bang iisipin niya hindi kayo bati? Nagtalik kayo kanina? Yes po, alam ko naman po. Pero sa akin kasi hindi pa. Kasi there you go. Because, precisely my point. Because the communication line is not that open. Sure, Papa Jackson, kasi ang sabi ko sa kanya, dati naman lagi kaming, pag nag-aaway kami ng grabe, nagiging ayos kami ng ilang araw lang. Ngayon kasi, parang nandyan po kasi yung mama niya. Parang nabubulungan po siya na... Hindi. Ano yan? Kumbaga, yung nanay, naging kasali yan kasi sinali mo yan. Huwag tayo maglokohan. Ikaw ang nagsumbong sa nanay, hindi ka lang kinampihan. Mm-hmm. Actually, yun na po kasi talaga tingin niya sa akin dati. Nauli ko na sila. Okay. So, mag-usap kayong dalawa. Kaya niyo magtalik. Ba't di niyo kaya mag-usap? Pag-usap po ako. Siya lang po yung... Ito ka na naman. You have to invite him. Diba? That he can tell you exactly how he feels and he can apologize without the repercussions and that he can still feel that he's playing safe. Maniwala ka sa akin. You'll get what you want. Okay, now. Let's discuss other matters. Ready? Yep. Okay. A part of what you need to talk about is that he needs to get rid of that friend. No matter, ano man ang paraan mo para sabihin sa kanya, no matter that sober kayo mag-usap, malumanay kayo, pero kailangang maintindihan niya that the presence of that woman in your relationship is ruining everything. He is not supposed to put you in a position where you feel like you're a part of choices between you and an old-time friend. Hindi po pwede yun kasi asawa ka na. It does not feel good that to you are competing with the friend. Hindi tama yun. Sa part na yan, you are not wrong. He will never be right. He will never be right. Bottom line ito mag-uusap kayo. I think you're halfway okay. So, ano mensahe mo sa kanya marinig niya to? yung ano, Sabihin mo sa kanya, akala mo bati na tayo dahil pumayag ako kanina? Hindi, no? yung umuulan lang po kasi. Ay, sa bagay.
Hindi ko naramdaman, tulog na tulog ako maghapon eh. Kasi nga, may migraine ako eh. Okay. Hindi ko na pa sabihin yung pangalan. Hmm. Gusto ko lang sabihin, kahit nasa isip ko na yung makipaghiwalay na talaga, may part pa talaga na gusto kong maayos. Nag-aantay lang ako na mag-initiate ka ng ikaw naman yung makipag-usap. Yung masabi mo yung lahat. Hindi yung tahimik lang ganun, parang hindi naayos. And sorry kung sa mga yung sinasabi yung pagkukulang ko, kung meron man. Actually, meron siguro. And kahit sobrang nakakamdaman ko sa'yo galit na, hindi pa din natatanggal yung pagiging grateful ko sa'yo sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Ngayon lang po, Papa Jack. Okay, before we say goodbye to each other tonight, I have another thing I'm going to ask you. Ano po? Okay. Kung bukas makalawa mag-alsabalutan ka ng gamit mo at makipaghiwalay, I don't think any of us can tell you that you are wrong. Okay? But here's a but. But, kung kaya mo lang, huwag mo laging gawing option yung pakikipaghiwalay when you know that you can still have the chance to communicate. Kasi by the looks of it, hindi naman pala dead end ang lahat ng bagay. The fact that you're still intimate with each other, ibig sabihin, kaya niyo pa rin you can still be be attached to each other. The fact that you can be vulnerable sexually to each other, ibig sabihin, it's not impossible na kaya niyo mag-usap. May meaning po pala yun sa pagiging active pa din. Kanina ba? Ano ba? Kamusta ba? Oh my God. Ikaw makakapagsabi, di ba? Okay ba kanina? Okay po. Tama? Siyempre, ano ka ba? Sa utak ng lalaki, okay na kayo. Okay na kanina eh. Sino taya? Ikaw siya. Ikaw. Ayan, tumawa ka eh. Ikaw. Oh, di ba? Oh, iisipin ba niya magkaaway kayo? Akala niya tambuhan na lang yan. Okay po. The fact that you can be vulnerable sa part na yan, ibig sabihin, you still have the ability to connect and to communicate. So, huwag niyo sukuan yung part na yan. Yeah po. Did I make sense? Yes po. Alright. Okay. Maraming salamat. Thank you for having this conversation with me. Thank you po, Papa Jackson. Bye-bye, Maya. Bye-bye.